pasukan na dagdagan po natin yung mga negosyo idea po natin, yung pwede nating itinda sa school, sa labas ng school, o kaya gawin po natin street food. So dito gagawa po tayo ng mas pinadaling version po sa paggagawa po ng Mojo's Street Food pang negosyo. So bukod sa tips kung paano siya gagawin, gagawa din po tayo dito ng masarap na dressing na babagay po dito sa ating Mojo's. Bigyan ko din kayo ng idea kung paano po natin ito negosyohin. At kung pang negosyo, syempre, dapat may costing. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, ang una po natin gagawin sa ating Mojo's Street Food pang negosyo, gagawa po muna tayo ng pagbababadan po natin, yung pampalasa sa patatas na gagamitin po natin. So, simple lamang po yung ingredients po natin. So, dito gagamit tayo ng 2 itlog. So, kapag nailagay natin, kanawin po muna natin ng mabuti. Yung mag-mix, yung yellow, at saka white egg. Lalagay po tayo dito ng isang lata ng evap milk. So, kahit anong brand, pwede po yun. So, kapag nahalo na po natin yan ng mabuti, ngayon maglalagay tayo ng pampalasa. So, dito gagamit tayo ng paminta, iodized salt, at fresh garlic. At kapag na-mix na po natin ng mabuti, iset aside lamang po natin at kukuhanin na po natin yung patatas po natin. Ito po 1 kilo. Ang size po nito ay mga medium size. So yung pag-i-slice po natin dito, mahahanap kayo ng lugar kung saan medyo lalaki yung gayat ng atin pong patatas para walang tapon. Tsansyahan po lamang, mga estimate, mga half centimeter para naman po hindi ganun kanipis. Dito, mas maganda yung knife na gagamitin po natin, yung may design na alon-alon. So, mas better po yon, mas maganda pong tingnan. Para maganda yung inyong Mojo's, di ba? Para may design. Kaya inuna po natin yung pagtitimplahan po natin kasi pagkakagayat po ng ating patatas, idediretso na po natin dito. So, hindi ko nga po pala nasabi na ito pong ating patatas, malinis na po ito, talagang hugas na po yan. At kapag in-slice po natin, niluto po natin, kasama po yung balat. Para sigurado po na hindi po madudurog yung ating pong patatas. Base dito sa size ng patatas na napili ko, 7 to 8 pieces yung slice. Kung gagawin natin siyang extra income, idea na tayo sa isang order is ilang patatas ba yung mapapalagay natin. Ganun, maliliit na bagay na palatandaan para hindi tayong mahirapan sa costing, so tandaan po natin. Pero kapag naluto na naman po yan, pwede naman po nating timbangin. Ngayon, hahaluin ko lamang po ito ng mabuti. Pagkatapos, ito po ay ibababad po natin. Mas matagal ang babad, mas masarap. Dahil may pupuntahan pa naman po ako, pagbalik namin, babalikan ko po ito kaagad. Okay? Para mas mababad siya ng ayos. Tapos ngayon, gagawa naman po tayo ng pinakang breading mix po natin. Bread flour po yung ginamit po natin. Or yung tinatawag na third class. Gagamit din tayo dito ng cornstarch, ng paprika, curry powder, at saka 5 spice. Maglalagay din tayo dito ng paminta, iodized salt, at magic sarap. So, dahil wala tayong garlic powder, fresh garlic po yung ginamit po natin. So, pinuhin na lamang po natin ng mabuti kung wala din po tayong garlic powder. Haluin lamang po natin ito ng mabuti. So, dahil okay na po yung ating breading mix na gagamitin, ngayon i-ready na din po natin yung ating pong pagpiprituhan at magpainit na din po tayo ng oil. So, naglagay tayo ng kalahati po ng 1.5. Dahil pagka sausaw po dito sa ating pong breading mix, ito pong ating patatas, idediretso na po natin dito sa pinapainit po natin mantika. So, unahin ko na yung nasa ilalim kasi ayun yung mas babad na babad. And then, diretso na natin dyan sa ating breading mix na ginawa. Yan, pagkatapos, i-coating lamang po natin yung ating pong mga patatas. So, halimbawa kung bibisnes tayo nito, meron na tayong video ng balat ng manok. Meron na din tayong video ng calamares. So, pwedeng sama-sama. Yung pinakang apoy po natin dito is medium fire po lamang para hindi ganun kabigla yung pagkakaluto ng ating pong mga patatas. So, hanggat hindi pa po siya nagbabrown, huwag po nating hahaluin para hindi po humiwala yung ating pong breading mix. So, ang isa niyong palatandaan kapag luto na, bukod sa brown na siya, lumulutang na din po. So, kung napapansin nyo, di ba? Yung pagkalagay po natin, kanina is nakalubog, ngayon naman nakalutang na siya, and then brown na din.
Ganun lang siya kabilis gawain, lutuin. Okay. So kapag magpiprito po kayo nito, huwag po kayong maiinit. Kasi yung apoy po talaga natin dito is katamtaman lamang yung init para maganda yung luto ng ating pong modules and then malutong-lutong din po. So, hindi malakas yung apoy po natin dito. So, ganun lamang po yung gagawain po natin. So, lulutuin ko pa po itong natira and then magbabalik po tayo. Okay. So, dahil okay na po itong ating modules, ngayon gumawa naman po tayo ng pinakang dressing po natin. Maglagay tayo ng estimate 1 cup po ito ng mayonnaise. So, best food yung gagamitin po natin. Kasi ito yung maihilera mo din na masarap sa medyo mamahalin na mayonnaise pero affordable yung presyo. Sa pampalasa naman po natin, pwede tayo dyang magdagdag, magbawas kasi diba iba't ibang mayo yung mabibili po natin. So, dapat balanse yung lasa ng asim, tamis, at saka yung alat. Ito kasing best mayo, medyo matamis po ito. Maglalagay tayo dyan ng garlic, fresh garlic. Tapos maglalagay tayo dito ng lemon, kalamansi, o kaya naman po ay vinegar. Okay? So, kung anong available. Tapos, halimbawa, nalalaputan kayo sa mayonnaise, pwede rin po kayo ditong mag-add ng tubig. Okay? Basta mineral lamang po yung ihahalo po natin. Yung hindi naman po ganun kalabnaw. Yung tama lamang po. Lalagay po natin sa squeeze butter para maganda, malinis tingnan, diba? Okay, so, yung sukat na nagawa po natin, kulang 300 ml po ito. Okay na tayo sa ating pong modules at sa ating pong dressing. Ngayon sa packaging naman po tayo. So gagamit tayo dito na 220cc. So kahit ano namang size pwede po natin gamitin. Kasi depende po yun sa ilalagay po natin at depende po yun sa ipepresyo po natin. So ito pwede natin timbangin at pwede rin naman pong per piraso. Balanse po ito. Merong malaki, merong maliit. So itong mga maliit, ito yung pang sakto na natin sa bilang. Aayusin lamang po natin yung lagay, yung tipo ba na maraming tingnan, gano'n. Okay, ngayon kapag merong bumili at hindi naman po take out, kakainin na, so pwedeng dito na po natin yung ilagay sa ibabaw. Kung take out naman po, o kaya naman ayaw ipalagay dyan sa ating modules, pwede naman tayo mag-plastic ng ganitong kaliliit, estimate 1 tablespoon po ang nakalagay dito. Dahil okay na tayo dito, ngayon tikman na po natin. Yung modules natin, medyo may lasa na po yun. Yung talagang magdadala ng lasa dito is yung ating pong garlic mayo. So, ang sarap ng timpla po natin dito ha. Talagang masasabi natin na garlic mayo kasi lasang-lasa po yun. Babalanse po yung asim, alat, at saka po tamis. Ito yung loob niya mga kapil-tips oh. Sarap. So, kapag medyo napanipis yung gayat natin, talaga mas crunchy siya. And then, kapag medyo napataba naman, lasang-lasa talaga natin yung patatas. Talagang may makakain tayong patatas. Overall, masarap. So, sigurado, lalo na ngayon pasukan na, mabili po ito sa mga estudyante o kaya naman yung mga dumadaan ba. Kasi ito, pwede natin itong itinda ng street food. Pagkaluto, display na agad. Talagang mabebenta po natin ng mainit pa. Meron tayong mga food cart, pwedeng bike lang o kaya naman po ay motor. Yung iba nga po ngayon, agawa na pong food cart, yung e-bike. So, hindi po imposible na mabenta po natin itong Modules Street Food pang negosyo po natin. Mahan pa natin ang consistent, so hindi po talaga imposible. Magkano naman po yung magiging bentahan po niyan, magkano ang puhunan. So ngayon, mag-costing na po. Ngayon, magko-costing na po tayo. So yung costing na gagawin po natin ha, so magko-costing pa rin po kayo nasa inyo kasi iba't ibang nga po tayo ng lugar, iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. So dito, bibigyan ko kayo ng idea kung paano po natin to i-costing. So pampalasa natin, ibinabad po natin ito. So gumamit tayo ng itlog, paminta, at saka asin. So sabihin na po natin na 16 pesos. Naglagay po tayo ng isang lata ng evap, 33 pesos. Kaya ang total po ay 49 pesos. So madami pa po yung natira doon sa pinagbabadan po natin. So estimate, makakagamit po tayo dito ng hanggang 5 kilo. So, i-divide po natin yun sa 49. Nakakalabasan po no 9.8. Pero sabihin na po natin na 10 pesos. Ngayon, i-plus po natin yung 1 kilo po ng patatas. 100 pesos po yung pagkakabili ko. At dito po sa lugar po namin, mas mababa po yung pinaka-presyo kapag bundle-bundle na po ang tinatawag. Makamura po tayo sa presyo po ng patatas. Diba kung talagang kakaririn po natin ito. And ngayon, yung pinaka
breading mix naman po na ginamit po natin. So sa harina at cornstarch, pagsamahin na po natin. So nagkakahalaga po yun ng 18 pesos. Yung pampalasa na ipinaglalagay na po natin, sabihin na po natin na 30 pesos para merong pagka-adjustan, di ba? So, ang total po lahat ay 48 pesos. Estimate, 2 kilo po tayo sa tinimpla po natin breading mix, kaya i-divide po natin sa 2. At ang kakalabasan po nun, 24 pesos lamang po yung naging puhunan po natin dito sa ikinoting po natin. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong garlic mayo. Nabili po siya ng 60 pesos. Plus po tayo doon ng pampalasa na inilagay po natin. Yung mura lamang po yung pinakampuhunan po natin doon. Sabihin na po natin na 6 pesos. So, ang total po ay 66 pesos. Ngayon, i-divide po natin ulit sa 2 kasi itong ginawa po natin ito, hindi po mauubos dito sa 1 kilo. So, ang kakalabasan po nun, 33 pesos po ang magiging puhunan po natin sa dressing na ilalagay po natin dito sa 1 kilo. Natuos na po lahat natin yung ating pong mga ingredients. Pag plusin po natin. Ang kakalabasan po nun, 167 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Oil po natin, sabihin na lamang po natin na 50 pesos. Medyo labis pa po yun. At mag-plus na din po tayo ng gas at labor po natin. So dito, sa ginawa po natin, sabihin na po natin na 50 pesos. Kasi 1 kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. So kung maka 2 kilo, 3 kilo, so add ulit tayo doon ng labor at gas, diba? Ngayon, i-plus na din po natin yung packaging na gagamitin po natin. Bali, ang bili ko po dito sa 220cc nito ay 45 pesos at 50 pieces na po yun. So, wala pa pong piso ang puhunan po kada isang lalagyan. Sabihin na po natin na 15 pesos kasi, diba, kapag tinake out po yan, gagamit pa ng maliit na plastic. Kaya ang total po lahat ay 282 pesos. Noong pagkaluto ko, para may idea lamang po tayo, hindi po tayo mahirapan sa costing. So, tinimbang ko po pagkaluto. Naligpit na pala yung kiluhan ko dito. So, kinilo ko siya. At yung 1 kilo, may timbang na lamang po ng 650 grams yung 1 kilo po ng ating patatas. Bumaan na siya kahit naglagay tayo ng breadings. Kasi diba pinirito siya, so kumupis, kaya bumaba na yung timbang niya. Ngayon, i-divide po natin sa 50 grams na laman po nitong 1 cup na ito. Sa 1 kilo, 13 na order yung makukuha po natin na may timbang po na 50 grams. Yung puhunan po natin na 282, i-divide po natin. So, ang kakalabasan po nun, 21.69 po yung puhunan po natin dito sa 1 cup. Medyo pricey po talaga siya kasi yung patatas po natin, mahal po talaga. So, ang kagandahan naman po dito, talagang fresh na patatas yung ginamit po natin. Sabihin na po natin na 22 pesos para wala na pong putal. Pwede natin siyang ibenta ng 35 pesos at kapag minus po natin yung pinakang puhunan, tutubo po tayo ng 13 pesos po kada isang order. I-times po natin sa 13 na order at ang kakalabasan po nun, 169 pesos po. Posible po nating tubuin sa 1 kilo. Halimbawa, napaganda yung pwesto natin, yung 5 kilo, di ba? Mapaubos po natin yon. Kulang 1K po, yung posible po nating tubuin. Basta sinamahan po natin ng sipag at tiyaga. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay ng magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!